Grabe, masakit ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano nagawa ni Senator Amy at Camille Villar na tila tinalikuran si Pangulong Bongbong Marcos at sumama kay VP Sara? Ang tanong ay, totoo ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kasunod ng paglabas ng mga larawan ni Vice President Sara Duterte at ni Camille Villar na kabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon, sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon na welcome sila para sa anumang endorsement na makukuha ng sinuman sa kanilang senatorial lineup. Inday Trust Amy Marcos, ITIM, ITIM. It's an acronym. Okay, acronym pala. Akala ko dahil madilim ng Pilipinas. Akala ko din may ganon. Okay, Inday Trust Amy Marcos, ITIM. So, bale, pangalawa na to na ini-endorse ni VP Sara sa alyansa. Nakita natin na allegedly nagsushooting daw malapit sa kabilang stasyon yung si Camille Villar. Yeah, nakasama pa yung yung tatay niya, si Manny Villar. Diba, at least sa mga lumalabas na photos sa social media. Supposedly. Pero pinost din ni Attorney Harry Roque yung pictures na yun. Pero wala pa dong confirmation. Well, no comment ang Malacanang. May pictures Oo. Kumalat nitong weekend sa social media ang ilang larawan na nagpapakitang tila ine-endorso ni Vice President Sara Duterte si Las Piñas Representative Camille Villar. Si Villar ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas na slate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala pang pahayag sina Duterte at Villar. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Grabe, masakit ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinalikuran ba siya ni Amy at Camille Villar? Hindi ito basta chismis, pero ang mga sumunod na pangyayari mas matindi pa sa teleserye. Grabe, ramdam mo ba? May kakaiba sa politika ngayon, tahimik ang paligid pero may malalim na kilos sa likod ng kamera. Masakit ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit tila wala siyang magawa? Bakit parang iniwan siya ng mga taong inaasahan niyang kakampi? Alam mo, malapit sa puso niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ang kanyang piniling senatorial slate. Pero teka, bakit si Senator Amy Marcos mismo, ang kapatid niya, umatras? Parang hindi ka panipaniwala, pero totoo. Bakit ate? Kung makakapagsalita lang si Pangulong Bongbong Marcos nang walang filter, yan siguro ang tanong niya. Kasi hindi lang basta pag-atras ang nangyari. But Senator Amy did more than withdraw. Hindi lang ito simpleng ayoko na. Pinangunahan pa niya ang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, si Tatay Digong, kinesto niya ang mismong gobyerno na pinamumunuan ng sarili niyang kapatid. Sabay-sabay itong nangyari, walang preno, parang may sinasadyang ipakita. Therefore, hindi rin nakapagtataka kung bakit may bagong video si Amy, suot ang itim kasama si Vice President Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulo. Pero hindi lang ito simpleng video, isang endorsement video. Oo, inendorso ni VP Sara si Amy Marcos. Mas lalong masakit ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Akala natin dati, solid ang Marcos Duterte Alliance. Pero ngayon, bakit parang nagbabago ang hangin? Pero hindi doon natatapos. Hindi lang si Amy ang inendorso ni VP Sara. Camille Villar, miyembro rin ng alyansa. Ang slate ni PBBM ay inendorso rin ni VP Sara. Mukhang okay pa ito sa una kasi slate nga ni PBBM. Pero kung iisipin mo mabuti, bakit si Camille Villar lang ang pinili? Bakit hindi ang buong slate? Therefore, may kinukubling pahiwatig ang kilos na ito. Parang sinasabi ng katahimikan, pipiliin lang namin ang gusto namin, hindi kami sunod-sunuran. Si Camille Villar ay may sariling impluensya. Anak ni Manny Villar, may sarili rin siyang brand, sarili niyang lakas. Hindi siya basta yes girl. Pero ang tanong, kapag tumabi ka sa isang kampo, hindi ba't sinusuguro mong may malinaw kang posisyon?
Tila lumalabas na si VP Sara, si Amy at si Camille ay lumilikha ng isang bagong forma ng alyansa. Hindi pa ito deklarado, pero ang kilos nila nagsasalita ng malakas pa sa salita. Masakit ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang ito usapin ng pagkakaibigan, usapin ito ng kapangyarihan, posisyon at kumpiyansa. Ang alyansa na itinayo niya para sa bagong Pilipinas, unti-unting ginigiit ng ilan na hindi ito ang gusto nilang daanan. Pero anong gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos? Tahimik siya, wala siyang sinasabi. Tahimik din ang Malacanang maliban sa simpleng pahayag na may tiwalang Pangulo sa kanyang mga kandidato. Therefore, mas lalong tumitindi ang haka-haka. Kung ikaw ang Pangulo, paano mo susukatin ang pananahimik ng mga taong pinakamalapit sa iyo? Abangan natin ang mga susunod pang mangyayari dahil baka mas grabe pa ang mga susunod na mga pangyayari. Have mercy, O God. Exodo 14 verse 14. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo, mananahimik lamang kayo. Sa gitna ng kaguluhan, kaibigan, pagkakahiwalay, at tila pagtalikod ng mga taong inaasahan mong kakampi, ang ating Panginoon Jesus ang ating lakas at katahimikan. Katulad ni Moises, narap sa dagat at sa likod niya ang sundalong humahabol. Si Pangulong Bongbong Marcos o sinumang lider ay maaaring nakakaramdam ng pang-iisa at pagkakanulo. Pero ang sagot ng ating Panginoon Diyos kay Moises noon ay totoo pa rin hanggang ngayon. Ang ating Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Ang ating Panginoon Jesus ang katuparan ng tagumpay sa gitna ng pagtataksil nang ang ating Panginoon Kristo ay pinagkanulo ni Judas at iniwan ng karamihan sa kanyang mga disipulo. Hindi siya gumanti, sa halip tahimik niyang tinanggap ang krus upang sa kanyang katahimikan tayo magkaroon ng kapayapaan, kaibigan. Hindi tao ang magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang ating Panginoon Diyos. Hindi ang alyansa, ang mga pangalan ng partido, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon Kristo ang dapat nating sandigan. Pero sa panahong ang paligid ay puno ng ingay at intriga, therefore manahimik tayo sa piling ng ating Panginoon Kristo, sapagkat siya ang tunay na hari na hindi kailanman tatalikod sa atin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kahit kami talikuran ng kahit sino man sa buong mundo ay hindi po kayo tatalikod. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong katapatan at lubos-lubos na pag-ibig para sa amin. Hindi po namin ito deserving, pero kayo po Panginoon ay sobrang mapagmahal sa inyong mga anak na katulad po naming mga makasalanan. Patnubayan niyo po Panginoon ang aming bansa, gayon din po ang lahat ng mga mamayang Pilipino at gayon din ang buong mundo. Natulungan niyo po kaming magkaisa na manampalataya at manalig sa aming Panginoon Kristo na siyang aming tunay na tagapagligtas. Aming pong isinusuko ang aming buong puso sa inyo ngayon at magpakailanman, at kami po'y inyo na. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatamsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.